Shout out ko pala yung mga followers natin na nagtitiwala sa ating mga kaibigang Dwindi. Ngayon po, nandito po ako kasi gusto ko po ipaalam kay kaibigan na nagpapasalamat po kami ngayon. Dahil po ay mahigit 100 katao na po yung gumawa ng balsa. Is tawag dito sa amin nagakit mana guys, no? At saka mayroong nakagawa po ng bahay kubo ngayon, nasa 200 na katao. Kasi pinaghandaan na po nila kasi po sinabi ni kaibigan Linyo noon at saka ni Shoto at si tatay ni Shoto na dapat po talaga huwag magpanik at laging handa kung ano man yung kalamidad. Dapat po meron kayong flashlight, lahat-lahat po kung ano man ang dapat ihanda, no? Huwag kayong magpanik, magawa po kayo ng ginawa po sa mga ibang tao na naniwala po sa amin na ipinapaabot po namin. Nandito po tayo guys kasi marami po nagtatanong kung saan po tatama yung bagyong Super Typhoon, kasi doon nakapanood po daw sila doon sa GMA. Gusto po daw nila malaman dito kung yung mga sinasabi po doon sa weathercaster, no, kung ano man ang ipinapaabot po sa TV, kung totoo po ba natatama doon kaibigan. Magandang umaga. Oo, meron po akong sa iyo itatanong tungkol po ito sa bagyo. Ang dami pong hindi po naniniwala sa nagbabasa diyan sa kalagayan po ng panahon. Kasi gusto po nilang maitanong talaga dito sa inyo. Ang sabi po ni kaibigan guys, kung ano man po ang inyong narinig kay kaibigan natin Linyo or kay Tatay Shoto, kung ano man doon po ang sinasabi po ng GMA at saka ibig sabihin kung saan po talaga natatama po yung bagyo, ay doon po kayo, no? Doon po kayo maniwala kasi totoo po yan. Oo. Kaibigan, meron po akong paabot sa iyo. Nagpapasalamat po tayo. Oo. Kasi ang daming naggawa po ng balsahan at saka yung kubo. Kung hindi po daw kayo nagpapaabot, kung hindi po daw nila napapanood yung videos natin, hindi po natin followers, no? Ngayon lang po sila na-subscribe sa atin. Sobrang pasasalamat nila, kaibigan. Oo. Guys, isa lang po ang talagang paraan, no? Kasi binigyan po tayo ng Diyos po ng idea at saka yung normal na pag-iisip na tayo ay makaisip ng mabuti, na hindi po ikakapahamak po ng isang tao. Kaya nasa inyo lang po kung paniwalaan po nyo ito yung pinapaabot po namin, kung meron po pang makatulong sa inyo. Kaya abangan po nyo guys yung mangyari man yung bagyo, kasi hindi naman yan talaga totally na mapigilan yan. Basta kung ano man yung mga sasabihin po ng iba na gumawa dyan, nagtitiwala sa amin, ay sobrang pasasalamat namin kung makatulong ba sa kanila o hindi. Kasi totoo po guys, totoo lang, no? Nais ko talagang makatulong. Oo. Kung sino man yung gusto dyan na tumira dito sa Mindanao na pwede kayong pumunta dito. Meron kami malaking lupa dito na bakante. Pwede po kayong tumira kung kaya po nyo dito. No, para ma-safety po yung pamilya kasi nakakaawa po. Gusto ko kung mayaman pala ako guys na bibili po ako talaga ng lupa para sa inyo. Para matirahan po ng libo-libong tao, pero wala man. Mahirap lang po tayo guys, no? Kaya nakagawa po tayo ng mga kabutihan dahil po sa kaibigan po nating Dwindi at saka sa Diyos po natin, no? Yung Panginoon po nating Diyos na inalagaan po niya tayo at binigyan po ng maraming blessing. Kaya kaibigan, ano pa ang maipaabot po niyo sa tao na ngayong darating na November, kung meron po ba kayong nakikita ng mga kalamidad na naman? Sabi po ni kaibigan guys, ipinapaabot po niya, no? Huwag lang po kayong matakot yung bagyo ngayong November, December, yun po ang talaga ang pakakaingatan po nyo. Maghanda po talaga kasi po yun po talaga ang mga kalamidad, doon po talaga nagigising na. Kasi kapag patapos po yung year, alam mo ba kung bakit? Dito natin itatanong, kaibigan, bakit po yung bagyo lagi po nabubuo kapag bear na month, bear month ba? Oo, tama si kaibigan guys. Alam mo ba guys kung bakit po nabuo ang kalamidad, laging nagsunod-sunod kapag bear month? Alam mo ba kung bakit? Kasi yung mga tao na gumawa ng kasalanan na puro na lang kalayawan, puro na lang sanlibutan yung iniisip,
puro na lang happy. Gusto po ng Panginoon na igising po nila yung mga tao. Kasi yung tao kapag nasa binggit po ng kamatayan na, doon na po sila, no? Doon na po mamulat ang kanilang isipan na mayroong Diyos. Kaya tumatawag yung mga kriminal eh. Kaya sinabi po ni kaibigan kung bakit po ay maraming kalamidad kapag Vermont na. Kasi po patapos. Ang dapat po daw ang gawin yan, no? Nagparamdam po talaga. Dapat po sana na dasal po tayo. Kung meron mang kalamidad, hindi po kaswaltis yung mga buhay na nawawala. Kung meron man yung mga material po na bagay, yung nasisira, yun lang po. Pero kung buhay po ang kapalit dito, alam mo ba kung bakit? Kasi sumubra na ang tao na gumawa po ng kasalanan. Kaya ito po yung parusa, no? Patawad kung sino man po yung nadadamay po yung iba dahil po sa mga tao. Kasi mas lalo po silang sumama ngayon kahit po ay ilang dekada na po, no? Yung nasa Biblia na sinasabi. Pero dahil sa pira ay mas lalo pang sumama yung tao. Pumatay, mandokot, manulis, magnakaw, lahat po ng krimen ginagawa na ng tao, no? Kaya ang Panginoon nasobrahan na, galit na din siya. Kaya wala tayong magagawa kung di man kayo maniwala. Wala tayong magagawa. Napigilan din po yung galit po ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga tao dyan na gumawa po ng kabutihan, no? Alam ko lahat po tayo ay makasalanan din. Pero kung yung kasalanan mo lagi po niyong ilapit, ay mawala yan, no? Hindi yan papayag yung Panginoon na tayo ay masasaktan, no? Kahit gaano pa kasama yung tao, kung magbalik loob, no, matutuwa talaga yung Panginoon natin, no, si Kristo. At saka hindi lang po matutuwa, kundi meron pa kayong puruhan na makapiling po natin ang Panginoon. Kaya guys, alam ko ang daming nagtatanong kung bakit po may kalamidad kapag Vermont. Kasi pag Vermont, dapat sana yung gawin po ng tao, mapapasalamat. Kaibigan, ang sabi ni kaibigan, sumubra yung tao na mga ginagawa po din ng kasamaan, no? Grabe, napakasakit po isipin. Kaibigan, na ako'y ikuan sa mga tungkol po ito sa darating na New Year. Ano po ba ang makikita po ninyo doon na sana hanggang ngayon na lang sana yung kalamidad na to, no? Sana hindi na po dagdagan ngayong November at saka December. Huwag po daw kayo mag-alala guys, ipaabot pa rin niya daw niya para yung mga tao na tinatamaan ngayon, kasi napupubya na sobrang hirap. Kasi naranasan po namin noon dito sa amin guys, yung Pablo, sobrang takot talaga. Grabe na makita, no? Dumidilim, napakalakas yung hangin. Minsan yung mga niyog parang nababaluktot na sa lakas po ng hangin. Kaya alam ko, lalo na po yung nasa Manila ngayon na sobrang dami yung bahay, nagliliparan yung yero. Kaya kung ano man ang sinabi ni kaibigan natin mga duwende dito, yun po ang gawin nyo. Wala naman po mawala sa inyo. Salamat po.